Noong 6th century BC o mahigit 2,500 taon na ang nakakaraan, may isang tao ang namuhay at kinilala bilang ang hari ng mga hari. Sino ba ang taong ito at ano ba ang mga nagawa niya nung siya ay nabubuhay pa? Tara at samahan niyo ako at ating pagkwentuhan ang nakabibilib na istorya ni Cyrus the Great ng Persia. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka na rin tuwing may bago akong video. Dakilang hari, makapangyarihang hari, hari ng 4 na sulok ng mundo. Ilan lamang yan sa mga titulo ni Cyrus the Great na founder ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng mundo, ang Achaemenid Empire. Si Cyrus ay ipinanganak sa isang lalawigan ng Persia o ang bansang Iran sa panahon natin ngayon. Ang kanyang ama ay si Cambyses I, ang hari ng Ancient Kingdom, isa sa mga lupaing pinaghaharian ng mas makapangyarihang Median Empire ni Haring Astyages. Ang kanyang ina naman ay si Mandane na anak ni Haring Astyages. Sa madaling salita, ang Ancient Kingdom ay parang probinsya lang ng Median Empire at si Cyrus at si Haring Astyages ay maglolo. Wala masyadong naisulat sa kasaysayan tungkol sa buhay ni Cyrus nung kabataan pa niya. Pero ayon kay Herodotus na isang Greek historian, si Haring Astyages ay nagkaroon ng panaginip na ang kanyang apo na si Cyrus ay magre-rebelde sa kanya para patalsikin ito at palitan sa trono. Sa takot ni Haring Astyages ay iniutos nito ang pagpaslang sa sanggol na si Cyrus. Inatasan niya ang kanyang general na si Harpagus para gawin ang krimen. Ngunit hindi ito kayang gawin ni Harpagus, kaya ipinamigay niya na lamang ang batang Cyrus sa isang magpapastol. Si Cyrus nga ay nabuhay, ngunit isang araw nung siya ay nasa 10 taong gulang na, ay nalaman ni Haring Astyages na ito ay buhay pa rin at hindi tinupad ni Harpagus ang utos nito na paslangin si Cyrus. Gustuin man ni Astyages na paslangin si Cyrus, ay hinayaan na lamang niya itong bumalik sa mga tunay niyang magulang dahil na rin sa udyok ng kanyang mga tagapayo. Bilang parusa naman kay Harpagus ay inanyayahan siya ni Astyages sa isang marangyang piging, isang handaan na tila simbolo ng kapatawaran. Ngunit sa likod dito ay isang bangungot. Ang mga pagkaing inihain sa kanya ay hindi karne ng hayop, kundi ang sariling anak ni Harpagus na lihim na pinaslang, niluto at inihain ng hari. At matapos kumain, ipinakita ni Astyages ang ulo at mga bahagi ng katawan ng bata. Sa mga sandaling iyon, hindi siya naghimagsik. Tinanggap niya ang nangyari. Ngunit sa kanyang puso, isinilang ang isang tahimik ngunit matinding paghiganti. Noong bandang 558 BC, umanaw na ang ama ni Cyrus kaya siya na ang pumalit sa trono nito bilang hari ng Ancient Kingdom. Hindi pa man gaanong nagtatagal si Cyrus bilang bagong hari ng Ancient Kingdom ay binabalak na itong salakayin ni Haring Astyages. Marahil ay naiisip nito ang kanyang naging panaginip na si Cyrus ang tatapos sa kanyang paghahari. Inatasan ni Haring Astyages ang kanyang general na si Harpagus para pamunuan ang gagawing pag-atake kay Cyrus. Pero hindi nito nakalimutan ang ginawa ni Astyages na pagpaslang sa kanyang anak. Kaya ang ginawa ni Harpagus ay kinausap niya ng palihim si Cyrus at inudyukan ito para mag-aklas laban kay Astyages. Si Harpagus kasama ang ilang mga maharlika ng Median Empire at kasundaluhan ay bumaliktad at kumampi kay Cyrus para talunin si Astyages. Makaraan ng halos 3 taong pakikipaglaban ay matagumpay na nasakop nila Cyrus ang Ecbatana, ang kapital ng Median Empire. Nang siya ay nagwagi, pinili niya na huwag patayin si Astyages at pinakasalan pa ni Cyrus ang isa sa mga anak nitong babae. Nakatulong ito kay Cyrus upang makuha ang katapatan ng mga maharlika ng Median at nagpalakas pa sa kanyang impluensya. Lumipas ang ilang taon dahil wala na si Astyages, inatake ng Lydia ang isang lungsod sa Imperyong Persya at inalipin ng lahat ng taong naninirahan doon. Bilang tugon naman, si Cyrus ay naglunsad ng kampanya para atakihin ang kaharian ng Lydia. Ang bansang Lydia ay pinaghaharian ni Croesus na ayon sa mga kwento ay nagtataglay ng limpak-limpak na kayamanan. Si Cyrus ay nagtagumpay sa kampanyang ito at binihag si Croesus. Nagkamit ng maraming kayamanan si Cyrus mula sa tagumpay na ito
at sinabing ginamit niya ang kayamanang iyon para mas paunlarin pa ang kanyang imperyo. Matapos ang tagumpay sa Lydia, ibinaling ni Cyrus ang kanyang pansin sa imperyong Babylonia ni Haring Nabonidus. Ang Babylonia ay isang malakas na imperyo na nasakop ang mga kalapit na rehiyon tulad ng Syria at Judea. Sa panahong iyon, isa ito sa mga huling dakilang kapangyarihan na hindi pa napapasailalim sa Persia. Naganap ang nasabing digmaan sa tabi ng Ilog Opis na malapit sa kapital ng Babylonia, isang madiskarteng lugar na pumapabor para sa mga sundalong Babylonians. Sinasabing nagawa ng mga inhinyero ni Cyrus na iliko ang daloy ng tubig sa ilog at ito ang nagpadali para sa mga sundalo niya upang makatawid ng walang hirap. Bunsod ng estratehiyang ito, hindi na nakaporma ang mga sundalo ng Babylonia at matagumpay itong nasakop ni Cyrus. At dahil ayaw ng mga nasasakupan niya si Haring Nabonidus, partikular na ang mga Hudyo, sinasabing malugod na tinanggap ng mga tao si Cyrus sa Babylonia bilang isang tagapagpalaya. Sa Babylonia, nilikha ni Cyrus ang Cyrus Cylinder na isang proklamasyon na pumupuri at inilalarawan ang kanyang pagiging hari. Dinudokumento rin dito kung paano si Cyrus ay malugod na tinanggap sa lungsod ng payapa at kung paano niya pinayagan ng mga tao na ituloy ang kanilang sariling relihiyon at kultura at payagan ng mga lumikas na bumalik sa kanilang lupang sinilangan. Sinasabing ito ang kauna-unahang deklarasyon ng karapatang pantao. Para naman sa mga historians, ito ay isang deklarasyon ng kadakilaan ni Cyrus. Sa Babylonia, ipiniroklama si Cyrus na hari ng Babylonia, hari ng Sumer at Akkad, at hari ng apat na sulok ng mundo. Sa tagumpay na ito ni Cyrus, ang Persian Empire na ang naging pinakamalaking imperyo sa mundo nung mga panahong iyon. Hindi malinaw kung paano talaga namatay si Cyrus, pero ayon kay Herodotus, matapos ang pananakop sa Babylonia, muli siyang nagpatuloy sa kanyang mga kampanya at pagpapalawak ng kanyang imperyo. Si Cyrus ay nagkaroon ng kampanya laban sa mga nomad sa Masagetay, isang tribo na pinamumunuan ng babaeng leader na si Tomiris. Ang mga Masagetay ay hindi nalalayo sa Masicyan sa pananamit at paraan ng pamumuhay. Sila ay mga mandirigma na bihasa sa pangangabayo. Noong una ay sinubukan ni Cyrus ang mapayapang paraan para mapasailalim niya ang lupain sa pamamagitan ng pag-alok ng kasal kay Tomiris. Ngunit tinanggihan siya nito, kung kaya't nagdeklara na lamang siya ng digmaan upang sakupin ang lugar. Hinamon siya ni Tomiris na harapin ang kanyang puwersa sa isang marangal at harapang digmaan. Ito ay malugod namang tinanggap ni Cyrus. Ngunit napag-alaman niyang ang mga ito ay hindi pamilyar sa alak. Kaya naisip nilang utakan ng mga ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng maraming alak sa kanilang inabandonang kampo. Ang general ni Tomiris na kanya ring anak ay sumalakay at natagpuan ng mga pagkain at alak. Nang malasing ng mga ito, ay hindi na sila nakaporma sa pag-ataking ginawa ng puwersa ni Cyrus. Sa pangyayaring iyon ay nabihag ni Cyrus ang anak na lalaki ni Tomiris na nagpatiwakal naman kalaunan. Hindi nagustuhan ni Tomiris ang naging taktika ni Cyrus na ayon sa kanya ay isang pandaraya. Nanumpa si Tomiris ng paghihiganti at bumuo ng panibagong hukbo na kanya mismong pamumunuan. Ang mga detalye ng labanang ito ay hindi ganap na malinaw. Ayon sa salaysay ni Herodotus, ang labanan ay mabangis, madugo at walang awa. Isang digmaan kung saan walang panig ang umatras. Sa gitna ng alikabok, sigawan at banggaan ng mga sandata, ang kapalaran ng isang hari ay nagbago. Si Cyrus, ang mananakop ng mga kaharian, ang nagtatag ng isang imperyo, ay bumagsak sa larangan ng digmaan. Sa kanyang pagkatalo, siya ay pinugutan at ang ulo nito ay ibinabad sa isang lalagyan na puno ng dugo ng tao. Sabay sabing, "Binalaan kita. Natatapusin ko ang iyong pagkauhaw sa dugo. At iyon ang gagawin ko." ang istoryang ito ni Herodotus ay maaaring kwento lang daw, ngunit ang mga pananakop ni Cyrus sa gitnang Asya ay marahil totoo. Dahil ang isang lungsod sa Sogdiana ay tinawag na Syropolis ng mga Greek na ibig sabihin ay lungsod ni Cyrus. Ngunit ayon naman kay Xenophon, si Cyrus ay namatay ng payapa sa lungsod ng Pasargadae.
Matapos ang kamatayan, ang Imperyong Persya ay nagpatuloy pa ng halos 200 taon bago talunin ng mga Griego sa pamumuno ni Alexander the Great. Si Cyrus ay nakilala sa kasaysayan bilang higit pa sa isang mahusay na pinuno na nagtatag ng isang imperyo. Naging ehemplo siya ng magagandang katangian para sa isang pinuno. Siya ay naaalala bilang isang mananakop na mabait at mapagpatawad, pati na rin matapang at walang takot. Naghari si Cyrus the Great na may paggalang para sa iba't ibang kultura at relihiyon ng mga nasakop na tao. Ang kanyang pamumuno ay naging inspirasyon at hinangaan ng marami sa mga naging dakilang pinuno tulad ni Alexander the Great at Julius Caesar. At sa paglipas ng libu-libong taon, nananatiling buhay ang kanyang pangalan, hindi lamang bilang isang mananakop, kundi bilang isang pinunong nagbigay halaga sa sangkatauhan. Isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mundo hanggang sa kasalukuyan.